Pinagkakaguluhan, pinipilahan, mapapilipino o dayuhan, nag-uunahan na makalapit at magpa-selfie sa kanya. Siya ang iniidolo ngayon sa Cebu. Ang 19 years old na si Ray Vincent Aquino o mas kilala bilang si Ding Dong. Oo, hindi siya pangkaraniwan. Pero sabi mismo ng kanyang followers sa social media, sobrang galing kasi ni Ding Dong sa skating. I-skate ako, lalaro ako doon sa malapit lang sa amin kasi mawa sa stress sa akin, mawa ang problema ko, ganyan, skate lang sa akin. Ang masaya ko, oo, bibidyo kami. Wala may gagawin, bibidyo kami, diyon mo ako, pasuyo lang, upload sa ang page ko, sa Mahawnoy TV. Dito lang 2021, kasagsagan ng pandemic, nagsimula si Ding Dong sa naturang sport. Nung una, libangan lang. Hindi naman niya inaasahan na papansinin ng mga tao ang kanyang mga post. Una na dyan sa akin, 100 million tuklay lang ako. Ngayon, lahat, nakaalala na sa akin, lahat, mapalood ko dyan. Subalit, aminado si Ding Dong, hindi palaging ganito kasaya. Saksi ang kanyang nanay Luz sa bullying na dinaranas ni Ding Dong. Sabi ng mga kapitbahay namin, mga kakabata niya, ang sabi nila, unggoy yan, huwag kayong lumapit sa unggoy. Yan ang sinasabi nila ng mga bata. Kahit malaking tao, nagsabi sa kanya, unggoy daw. Kahit saan. Yan, maglaro ng kapitbahay. Oo, ganyan siya. Pag-uwi, umiiyak na. Panglima si Ding Dong sa 6 na magkakapatid. Pero siya lang ang naiba. Ang buong paniniwala ni Nanay Luz dahil ito sa kanyang pinaglihian nung buntis siya kay Ding Dong. Gusto ko ng balot. Kapag nandyan na ang balot, inukit ko. Binaglaruan ko pa yung mata niya. Okay, hindi naman mapikit. Pinaglaruan ko, bakit ganyan ang mukha ng balot? Hindi man sa makapikit. Inukit ko na lang kasi kinain ko na. Pagayang sa bata, nagugulat ang tatay niya. Bakit ganyan ang anak ko? Yung mata, hindi napikit. Pula. Sabi ng tatay niya, hindi ko yan anak. Dahil sa pagiging tampulan ng tukso sa eskwela, maski elementary, hindi na natapos ni Ding Dong. Nag-aaral, ma'am, grade 1, pero hindi na tinapos. Maraming mga bata nga, bulong-bulungan, unggoy, monkey. Masakit yun sa akin. Ato, maliit pa ako. Masakit yun sa akin. Okay lang sa akin, okay, bahala kayo. Sabi nga ng espesyalista na aming nakausap, ibang klaseng stress talaga ang dulot ng bullying lalo na sa mga bata. Maaari sila mag-develop ng anxiety, depression, at para sa iba yung tinatawag na post-traumatic stress disorder. No? So, sa mas malalang sitwasyon, nagkakaroon yung iba ng tinatawag na suicidal ideations. Napaka-epektibo nung ginagawa nating strategy. Napaka-jolly kasi natin, happy, ganyan. So, we use humor. Ginagamit natin yung pamamaraan na yon para hindi naman to escape, but to cope with the negative emotion. Sa kabila nito, ginagawa naman daw ni Ding Dong ang lahat para makatulong. Umasa nga siya na ang vlogging ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Mabait naman siya. Minsan, kuan lang, kadali rato. Kapag kanang sweldoan siya, bigay siya sa akin. Mau pang bigas, ulam. Salamat Dong. Pangarap ko, simple lang. Gusto lang matulong ang nanay ko. Meron ng balay, meron na kami ng ayusan ng tutulog sa amin, ganyan lang. Meron lang tindahan, konti lang, bisan konti lang sa tindahan. Pangarap sa akin yun. Sa maliit at malakahong bahay na ito, nakatira si Ding Dong kasama ang kanyang nanay, tatay at 4 na kapatid. Ang kanilang padre de pamilya hindi na makahanap ng pirmihang trabaho mula ng atake ng mild stroke.
Si Nanay Luz, pa-extra-extra naman sa labada o di kaya'y tagalinis sa kanilang kapitbahay. Hindi pa na COVID, may trabaho ko. Kapatid ko ang nagpasulod sa akin sa laundry. O kapag naabot na ang COVID, wala nang trabaho. Hanggang ngayon, lang ako maglaba, maglilinis ng bahay kung meron magpalinis. Minsan 800, minsan 700. Yan ang malipay na lang ko. Matuwa na lang. Bibili ako ng bigas at saka kanang ulam. Minsan umiiyak ako. Sabi ko, Panginoon, ganito na lang bang buhay ko? Kanang ako na lang nagisalig sa tanan sa Ginoo. Kung unsay ang plano sa amoa. Isang kahig, isang tukaraw talaga ang pamilya. Kaya noong pinagbubuntis ni Nanay Luz si Dingdong, hindi na rin siya nagawang ipa-ultrasound ang kanyang tiyan. Okay man ang pagbubuntis ko. Sabi niya, okay lang ang hindi ko nang makikita sa kanang ultrasound ba. Sabi ng midwife, anong kinakain ninyo? Bakit ganun ang baby ninyo? Kasi po, hindi ko alam, nagbubuntis ako. Sabi ko na asawa ko, bili ng balot. Ganahan ko mukaon og balot. Sadyang masakit daw magsalita ang ilang mga tao. Maraming mga bata nga, bulong-bulungan, unggoy, mangki. Dili na ko maskwela ma. Sa kabila nito, lumaki si Dingdong na mapagmahal sa pamilya. Kampante kahit siya, nasa hirap man o ginhawa, ito ang kanyang masasandalan kahit ano pa ang kanyang itsura. Sobra mahal ko. Kasi nakita sila ko, mahal yun. Mamahalin ko. So ako matutulong mga kapatid ko nanay ko at tatay ko. Kasi ang tatay ko meron na sakit na Hindi man nakatapos ng pag-aaral, matayog ang pangarap ni Dingdong. Hindi lang sa sarili niyang pamilya ang gusto niya matulungan. Hangad din daw niya na makapagpatayo ng paaralan para sa mga street children. Gagawin ko ng vlog meron ako ng matutulungan. Gusto ko matulong mga bata ng utangan ko ng isang eskulahan lang sa mga bata. Maaaral sila. Kaya naman, hindi na nagpatumpik-tumpik ang aming team. Mula sa Cebu, inilipad namin sina Dingdong at Nanay Luz patungo Maynila upang personal ko silang makausap. Hello, Dingdong! Finally, magaling ka raw mag-skate. Oo. Ilan taon ka na matutukan ito? 13. 13 years old. Sino nagturo sa'yo? Sa pinsan ko. Vlogger ka raw. Oo. Kasi nag-start ka lang mag-vlog. Oo. Ako rin kasi dati nag-start ako mag-vlog. So, alam ko kung gaano kahirap nag-start. At dahan-dahan kumikita, slowly but surely, lalaki ka rin. Anong pangalan ng vlog mo? Mahanoy TV. Mahanoy TV. Ayan, i-advertise mo. Mahanoy TV. Kasi... Mahanoy TV. Nihaw, yaw ka. Ano makikita mo sa vlog mo? Mahanoy TV. Ayan. Subscribe na po kayo sa kanya. Tapos ngayon, Mami, siya ay nagbablog at nakatulong siya sa paghanap buhay sa inyo. Oo, kanang sir, kanang maghugas ang plato. Pinggan. Hugas ng pinggan. Oo. Para masweldoan siya ng 250, 350. kada adlaw. Hindi. Minsan lang. Minsan na. Minsan-minsan na. Tapos yung 250 sa paghugas ng pinggan, kinikita niya, paminsan-minsan binibigay sa iyo. Ang bait naman na bata. Hindi po siya nakakapikit ever since birth. Hindi niya naipikit. Opo, pag natutulog po siya, nakadapa lang, katalubong po ganun. Oo. Tsaka kailangan po madilim. So, never ever niya na maisa na mata niya. Opo. Palagi nakabdilat. Nakadilat lang po siya, sir. So, pag magkakaroon ng surgery, yung gagawin close para ma-close. Para masok. Matapos ang aming kwentuhan, agad dinala ng aming team si Dingdong sa Chu Chi Foundation. At ito ang paunang diagnosis. Siya ay nagkaroon ng isang congenital abnormality na
nako-concentrate sa mukha niya. Kung nakikita natin. It has feature na hindi natin karaniwan na nakikita. Hinala ni Doc, Barber Say Syndrome ang tumama kay Dingdong. Isa itong pambihirang genetic disorder na ang mga sintomas, labis-labis na pagtubo ng buhok, sensitive ang balat, at abnormalities sa talukap ng mata. Ang sigurado, wala itong kinalaman sa paglilihi ni Nanay Luz sa balot. Sa akin naman po, ito'y isang klaseng pamahiin at wala pong siyensya na nakapagsasabi na kakain ako ngayon ng balot ay yung mga anak ko baka maging pato o itik o ano. Hindi naman related. Para maibsan ang hirap na dinaranas ni Dingdong, isang operasyon ang gagawin na inilibre na ng ating mga kapatid sa Chuchi Foundation. Ang bala ko po sa kanya ay bawasan po ang white spacing niya at magkaroon pa ng konting tinatawag nating lateral tarsorrhaphy. Hopefully, it covers a little bit of the eyelid, no, na makatulong, no, na maisara yung mata. And probably that's the temporizing procedure. Kung nato-tolerate na niya, somehow we can add in some spacer, no? Yung spacer para maiangat pa itong pataas para mas maisara niya. Ang pangarap ko kay Dingdong, masaya siya. Kahit ganyan siya. Masaya lang. Mahal ko si Dingdong.